imagine ano, si Charlie Galvez on his own, no? Silang dalawa ni General Bautista ay gumawa Mhm. ng ano, nag-decide para sa peace talks. Siya mismo nag-decide, he didn't confer with the AFP, with the NSC, wala. On his own. Ganyan ka-weak Ma'am, si you Marcos, were ganyan referring ka... about Yeah. the joint communique. Tama. Yes, that's right. Yeah. Na The communique. i-resume ang peace talks and Yeah. then bubuksan daw niya sa terms of references sa NDF, sa CPP, NPA na Yes. sila lang nagmaniobra sa Europe at Yeah. niyakap-yakap sa ni Juliet de Lima, nila Yeah. Connie Ledesma, yung mga Central Committee leaders sa Europe. Ito yung Yeah. binabanggit mo, Ma'am Lorraine. Tama po ba? Yeah. And ano, yes, Eric, correct. Yung joint communique na yan, yung term na yan, parang he made it up nung nagalit ang buong tao sa kanya na happy stocks, 'di ba? So, hindi, he just backpedaled it and all that. And then what happened after that is nagre-release siya ng mga high-ranking party members katulad niya, no, si Ray Gamara. Sino siya, Eric? Pwede bang kwento? Dalawa yan dyan, Ma'am, may nirelease na mabigat. August Kasabay, 13, yeah. si Terzo Alcantara yata mamangsa at Yeah. itong si Renante Gamara. Sila Yeah. po ay mga top NPA leaders, top communist leaders po sila. Si Renante Gamara ay naging leader ng Metro Manila Regional Party Committee. Pag Yeah. sinabi pong Metro Manila Regional Party Committee, ito po ang Communist Party unit ng CPP, NPA, NDF na nag-ooperate sa buong Metro Manila. Pati po sa mga districts, pati po sa mga boundaries, pati po sa buong Kamaynilaan. So, diyan nang galing si Renante Gamara. Yan ang kanyang trabaho. At hindi po ito nag-cooperate sa gobyerno para ituro at i-discuss at upang ang gobyerno ay maging well-equipped sa knowledge and information kung paano durugin ang CPP, NPA, NDF. Yan po ay katotohanan hindi nag-cooperate yan na nagbigay ng tulong si Renante Gamara. Subalit, gusto lang magpabida nila Charlie Galvez, pinalabas nila ito. Ganon din po si Terzo Alcantara. Mga kababayan, commander po ito ng New People's Army matagal sa Southern Tagalog. Sa buong Southern Tagalog. Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Mindoro, Quezon. Yan pong area nila. So dahil po sa kapabayaan at katarantaduhang desisyon na ginawa nila Charlie Galvez, nakalusot pong mga taong ito. At gusto niya na ipagpapatuloy ang ganyang diskarte para ipakita kay Marcos Jr. na mayroon pong pag-asa ang kapayapaan kapag ito ay ginawa na iparelease ang mga leaders nila. That is a big trap na pinasok ni Galvez ang sarili niya at itinutulak niya ang buong gobyerno, Ma'am Lorraine, na mapasok sa trap na ito. Kalukuhan po ito, ginawa na ito at ginamit na nila ito laban kay Pangulong Duterte. 2016 hanggang 2017. 155 days pinagbigyan sila. Joint ceasefire, in spite of that, nag-ambush, nang-re-recruit, nang-extort, nang bobomba, pumapatay pa rin sila at nagre-recover. Yan pa rin pong formula na ginagamit ni Galvez ngayon, mga kababayan. And this is a big trap na dapat tama lang ang ginawa natin ito, Ma'am Lorraine, ma-expose ito sapagkat naniniwala ako na kapag hindi po ito expose at hindi manindigan ng AFP, makakalabas po itong apat na ito na mga top leaders ng CPP, NPA, NDF na nasa Camp Bagong Diwa sa Bikutan na ngayon ay protektado pa ng mga warden. Kasabwat si Charlie Galvez without any showing remorse. Hindi po ito nagsisisi. Ito po ang mga pasimuno ng patayan at madugong mga armadong teroristang atake sa gobyerno, sa mga sundalo at pulis. Ngunit ngayon gustong ipakandili at ipakanlong at poprotektahan ni Galvez at nitong ni Sabiniano na warden dyan at mukhang bibigay si Marcos para sa gimmick ng peace talks, Ma'am Lorraine. Pero ano, Eric, we have to thank also si General Nartates kasi naglabas siya ng memorandum na nalaman niya yung ini-expose natin dito, yung recruitment ng mga anak natin dyan sa Kenavik-Ladlad, etc. So, parang hinihigpitan nila doon. Pero sir, ibuo mo na kasi merong mga telepono yung mga yan. No? Yes. Alam mo kung nasan, get in touch with me, kikwento ko sa inyo kung nasan yung mga telepono ng mga yan. They're allowed. No, they're allowed access because Charlie Galvez
gave it to them. That's those special privileges, pero bawal 'yon, 'di ba? Bawal. Yeah, Bawal. so yan yung ano, ituloy mo na kasi halos na sa nagbibigay pa sila ng orders, no? Sabi nga ni Mhm. Eric, no, from prison, no? From prison yan si Villarico, hindi daw umaalis sa telepono yan, no, sir? Yes. Para kahit yan si Vic Ladlad, tuloy-tuloy ang pag-andar nila sa CPP. Tapos yung asawa ni Vic Ladlad, si Fides, kung mag-aasta yan, no, nananakot daw yan ng mga ang dami nag-message sa akin, magkakaibang tao, no? Pero Naninigaw yan, ma'am eh. yan, nagmamatch Nanduduro. lahat, no? Yan. Dinuduro niya dyan ng mga gwardiya dyan sa Bikutan. Dapat aristuhin din yan eh. Involved din kasi yan eh. Si Pedislim ang labas-pasok nila dyan, ma'am. Mga courier at mga layason yan. Kasi under the CPP, NPA, NTF, kung hindi mo sila ihiwa-hiwalay, magbubuo sila ng collective dyan. Isang unit. Kaya by the way you are exposing it right now, Ma'am Lorraine, I would assume now na matagal na nilang nabuo ang unit muli na nagbibigay ng guidance support sa central leadership ng CPP, NPA, NDF. With the likes of Vic Ladlad, Ray Casambre, Adelberto Silva, and Villarico, sila po ang mga top leaders ng CPP, NPA, NDF. They are not cooperating with the government. Dapat marinig ito ng gobyerno, ng AFP, ng PNP. We have to oppose that. Dapat binuwag sila. Kinalat sila at dapat hindi sila bigyan ng privileges and protection. So kung totoo ang sinasabi ni John Vic Remulla na walang VIP treatment, unahin nyo itong mga CPP, NPA, NDF. Huwag kayong matakot na magreklamo si Pedislim. Hindi isusunod siya sa kulungan pag nagreklamo siya. Kung sabi nyo walang privileges at walang VIP treatment sa mga preso, edi ito unahin nyo. Ito ang mga most dangerous terrorist leaders ng CPP, NPA, NDF na hanggang ngayon pinapaikot nila ang gobyerno dahil may mga ambisyuso, subalit kulang naman sa paninindigang tama ng mga opisyal ng gobyerno kagaya ni Charlie Galvez at ng kasabwat niyang warden dyan sa may Bikutan sa Cambangundi. Kaya lang Eric, itong sila yung mga warden na yan, no, si Sabeniano, Sempuego, sila din yung nagfa-facilitate ng meeting nitong top cadres na ito at saka yung mga ICC members, no? So in other words, meron kuntsabahan ang Marcos at ang mga top cadre na ito. Dahil nga may kuntsabahan ng ang Marcos administration at ang CPP. So ang sama pala ng epekto, no? Kapag nakikita natin ngayon, grabe pala pag ang pangulo mismo kaibigan ng kaaway ng estado, no? Kaibigan niya ang pumapatay sa mga anak natin, kaibigan niya ang nagwasak ng Pilipinas para lang sa political agenda niya. 'Di ba? Ang sama pala ng epekto, no? Grabe. Yung katulad ng sinabi ni Eric, we've never seen anything like this before. Oo, naloloko yung mga ibang presidents. Oo, nakikipagkuntsabahan sila ng pero hindi nila alam ng not at this level, no? Yes. Kaya nga talagang dapat itong Marcos na ito, dapat bumaba ka na. Talagang every second that you're there, winawasak mo ang Pilipinas. And that is another worse betrayal of trust of the people and Yes. betrayal of his oath of office. Hindi lamang ang pagtataksil at pagtatraidor niya sa pagpapadukot at iligal na pagpapakulong at hindi makataong pagtrato kay Pangulong Rodrigo Duterte ang pagtataksil na ito. Ang pakikipagsabwatan, pakikipaglambot-singan niya at pakikipag-opportunistang alyansa niya o conspiracy niya sa CPP, NPA, NDF are more than enough reasons why Marcos and his government should no longer stay in power any minute, any longer. Eric, Dapat silang umalis. meron ka pa bang napakasama ng Bongbong Marcos na ito, no? Meron ka ba nakikita sa kanya na redemptive value? Meron ba? Wala eh. Kaya nga kahapon Talaga siguro, no? 90% ng taong bayan ay nagbubunyi na sana matuluyan na Yeah. ang kanyang medical emergency will result to something that will render him no longer able to Yeah. discharge functions of the president so that there will be immediate succession of power peacefully. Yan There are po ang a lot of- ipinanalangin at ang hiningi ng taong bayan kahapon, mayoriya. Yeah, there are a lot of people that are praying that he die. No, and this is what happens to a public servant when you really oppress the people. Katulad ng ginagawa ninyo dyan sa House of Representatives na hindi ninyo tinanggap yung impeachment.
yung pang-aabuso na talagang sumama ang Pilipinas, na talagang people will really wish that for you to die already. 'Di ba? And this is part of what you sign up for when you're in public office, no? So hindi ka pwedeng magbalat sibuyas diyan na how dare you wish me to die, blah blah blah. No, that's part of what you sign up for. Eh, kasi nga no, itong mga balat nagtataka naman ako. Nagtataka ako sa mga ito. Ang kakapal nga ng mga mukha ninyo eh. 'Di ba? Tapos bigla kayo nagbabalat sibuyas porket people wish you were dead. That's part of what you sign up for, 'di ba? Ba't ang kakapal ng mga mukha ninyo magnakaw? Ang kakapal ng mukha ninyo na i-bend yung mga laws natin, yung ating saligang batas. Tapos mamaya nagiging maselan kayo porket sabihan ng ganyan. 'Di ba? Yun lang. Ang daming binato kay PRRD, hindi namin pinapansin. Lahat kami, daming binabato kay PRRD. Lahat, a lot of people wished him dead. Pero na nangyari, sila pa yung una namatay. Yeah, tama ka dyan, Ma'am Lorraine, no?